Network Entertainment. What's up, Wigan? What up? Hello, mga kamote dyan. Yun, no? Yari dyan. Kung nag-drive kayo, sana wala kayong ginagawang katangahan. Sumunod kayo sa batas trapiko. Pag may pulube, bigyan nyo kung meron. Kung wala, okay lang din. Kung wala, okay lang din. Wala, i-donate nyo sa science. Donate nyo sa science. Pwede. Pero, fuck, excited ako for weeks. For this very special guest. Kasi, unang nakita ko siya sa feed ko kahit hindi kami magkakilala. Sabi ko, matik to eh, no? Dapat bumisita siya dito. Kung pwede mo siyang appearance, tol, tama. Brad, okay lang. Through the phone, no? Oh. Pero he's been making, a lot of noise on social media. Yes, sir. And very intellectual person, I must say. Thank you, boss. Nakaka-intimidate Parang siya baliw naman to. Parang baliw. parang tango. Parang, bumanat to. Pero sige, tuloy mo lang, man. Dali mo lang. Gusto ko sabihin na, bihira lang ako kiligin, pare. Pag nakita mo siya in the flesh, medyo deserve mo lahat eh. Lahat ng ginagawa mo, madjudge mo. Tama ba pag upo ko? Tama ba? Nung inapiran ko siya, tama ba na pagganto or pagganto, ganyan. Pero, medyo same wavelength agad and natutuwa ako na good vibes agad. Good vibes. Good vibes agad. Pero wala nang patumpik-tumpik pa. Ladies and gentlemen, the leader of the anti-kamote gang, the one and only, JB Suarez! What's up, mga engot? Big Jerbs. Big J? Big Jerbs. Gusto ko yan. Big J? Big J. What does JB stand for pala? Actually, ang gandang tanong niyan, men. Kasi, Validation. ang ganda agad eh, di ba? Hindi kasi ang real name ko, John Riel. Real? Yung B, middle initial ko yun. Pero, sabi ko nga, pare, 20-something na eh, no? Parang ang pangit na ng JR. Huwag nyo naman tawagin JR, man. Kasi kung, ayun ba, kung nasa ibang bansa ka, parang kaya, hey JR, parang, pwede siya. What up, J? JR. Ay, wag dito, JR! Basta ako matawag dun eh. Pero apart from that, also, so nag-host ako nung college. Nung college pa lang, sumaside hustle na ako. Kasi kinukwento ko nga na nung college ako, pare, pagkabayad nung parents ko ng tuition ko, parang hands off na sila. Kasi sabi, binigyan na kita ng kotse eh. Tapos, bayaran ko na yung tuition mo. It's a good deal. Figure it out muna. Ganyan ba yan? May mabang story pa doon, pero for the sake of conversation, iwan natin doon. So, nung college ako, natuto ako rumakit. May nag-invite sa akin, si Lance. Sabi niya, Jibs, magaling kang mag-host eh. Sabi, so kunin kita. Mag-livestream hosting tayo. Anong year to? Tapos, mga 2019. Mga 2019, ganyan. So, may handler kami. Hiningi niya yung IG ko. During that time, yung IG ko, JRB Suarez. Talaga? JRB Si Jerb. Suarez. Jerbs. Si Jerbs. Bawal mo naman. Jerbs. What up, Big Jerbs? Di ba mas malala? Kaya maganda talaga, tanggalin na yung R eh. Anyway, so, hiningi niya yung IG ko. Tapos, nung nag-reply siya, sabi niya, got it, JB. Sabi ko. So, na-skip niya yung R. Tapos, nag-i-email siya sa akin. Sabi ko, hindi ko nakikuha. Tapos, sinesend niya sa akin yung, yung email. Tama ba? JB Suarez? Ay, hindi, JRB. Tapos, nung kinorek ko siya, sabi ko, you can call me John na lang. Sabi niya, got it, JB. Okay, wag na. Wag na. Kung pangalan na to, wag na. JB na lang. Kung mga magulang ko, sorry sa inyo. Ibang tao nagpalit na pangalan ko para sa inyo. Sorry. Pero alam na parents mo na JB ka na. Nung una, nawiwirdoan sila eh. Parang JB, ba't JB? Di ka naman JB ah. JB. Ano ba yan? Pero sinabi ko na lang, GRK. maging mas... Susuntukoy ko to. Joke lang. Hindi, men. Pero, nag-host din kasi ako, di ba? Parang,
ang gaganda ng mga nagiging pangalan ng mga co-host ko. May iba parang, may Hans, may Lance, may AJ, pag babae may Mika Gale, may Kali. MG. Hi guys, I'm John. Ano? It's not the best Normal. name eh. Diba? Parang John. Easy go. John din ako eh. Ako din. Hi, I'm John. Parang Why? sa sport. John? Pero sabi ko, man, iba yung, yung JB. So, pinanindigan ko na siya parang, ay, JB. Tapos nung una, naninibago ako. JB. Sino ba si JB ba tayo? Ano? Ayaw ko pala yun. Hindi, tsaka bro, mas masayang isigaw ang JB kaysa JR. Oo. Akala ko dyan eh. Ano kayo nararamdaman ni JR kapag napanood niya to, Brad? By the way, sa lahat ng mga JR, no offense ha. Preference ko lang. Pero alam mo, pili ko kung JR din ako, tapos may option ako maging JB. JB na lang din ako eh. Oh, diba? Bawi. Kasi at least JB. Justin Bieber, diba? Justin Bieber. Oo. Jalen Bronson. Jalen Bronson. Lefty ka ba? Oh, man. Yes, sir. Oy. Ay, talaga. Yes. Di alam ng karamihan, nagbabasketball din si JB. Yes. Oo. Varsity ka, di ba? High school? Doon high school. Pero eventually, nag-quit din ako. Bakit? Kasi, ang liit ko ng high school ako, men eh. Ano ba ito? So, nung 5'4". Ayan na, ito na, sabihin ko na. Once and for all. Ayaw ko tantanan, men eh. Sa TikTok, parang, ano height mo Nakikita ya? ko comment Ano height section mo? mo eh. Tapos may mga naglalaman, 4'10" to sure. Saglit lang. Nasa 5 ako, ganyan. Kaso sabi ko, hindi ko masasagot to parate. Hindi ko maano. Sa dami na nag-comment, sabi ko, ayoko naman na parang as if, na, 5'4" ako. Pag nagre-reply ako. So, pag napakinggan niya to, nag-interview na ako si James Suarez. 5'4" ako. And there's nothing to be Walang ashamed masama. of. Walang masama sa pag 5'4", pare. Oh, man, kasi ano, 5'5"? ano kayo ko, 6'5" ka, tapos hindi ka mahal ng papa mo. Di wala rin, di ba? Ayaw mong So, i-start. yun na yan. Ayaw mo i-start lahat ng video mo na parang, I'm 5'4", tas tsaka segment mo dun sa mga video para wala nang So, nagsasuggest ka Oo lang nga, pa. no? Hindi, wala. Oo nga, no? Pero parang hagip ata sa camera na parang di niya trip yun, ah. Medyo lang si JB, oh. Gets ba? Hindi naman eh. Hindi, pero, I mean, I'm not insecure about my height. Tama. Yun is something na na-establish ko nung nagka-college ako. Sabi ko, wala eh. Kung di nila ako matitripan, wag niyo ako tripan, wala naman problema. Pero pag nagbabasketball ka, tapos high school, kasi kunyari maliit ka, wala sports, wala kang ginagawa, malaki possibility na mabuli ka ng high school. Oh, man. Pero dahil nag-varsity ka, nabuli ka rin ba? Hindi man kasi black belt rin akong taekwondo. Yun! No? So yun pala. Tinuturo Sila, ka, Brad. Tex. Gusto niyo ba? Si JB. Si JB. JB. This guy, JB, pare. Hindi ka, Yun. may temper ka ba talaga? Or is that for people online lang? Parang natural eh. Well, okay. Aminin ko. In general, hindi ako talagang magagalitin. Okay. Like, parang masabi ko talaga, naggalit ako sa'yo. Mahaba-haba yung bubunin mo kasi marunong naman ako mag-let go. Pero yung mga micro-icks, di ba, na pag araw-araw mo na siya nakikita, parang, eto na naman, ikaw na naman, kayo na naman, parang, doon ka na magagalit eh. Tapos parang inisip mo, parang, ano bang mahirap sa kailangan natin gawin? Ano bang, beating the red light na lang yan eh. 5 seconds na lang matira dyan, hindi, tayong-tay ka na talaga. Common sense eh. Tsaka common sense, di ba? Kaya pag may nag-comment sa akin, sinasabi nila na parang, wala namang special sa ginagawa nito eh. Wala namang common sense na ito. Yun na nga eh. Yun na Kaya yung ka point. nakakagalit kasi Yun na yung common point. sense na lang to. Hindi mo pa magawa. Talagang engot kayo, mamen. Bare minimum kasi. Okay lang yung pinapoint out mo, special circumstances. Oo. Hindi. Hindi, men. Takay na beating the red light. Bata pa lang ako. Alam ko ng bawal yun. Exactly. Marami Kaya kasing mga driver na feeling mo, parang liliit yung titi nila pag hindi ka nila nasingitan. Homsi mo yun, ha? Diba? Homsi mo yun. Kaya nung tinanong ko, sabi sa tingin mo, ba't ang daming kamote? Ego problem yan. Ego. Eh. Kasi feeling nila, doon na lang sila makakahabol in life. Small wins. So, literal. Di ba? Literal. Yun din So, yung, parang, ano, di sabi ba? ng asawa nila eh. dito na lang. Wins. Tipong, pero may sinabi kang magandang statistics eh.
nakita ko sa one of your videos, which I also talked about earlier. Yung 60% na sinasabi mo na Registered nagmamotor. vehicles. No, registered vehicles. Registered vehicle, 60%. Yung other 40%, Hati na yun. Hindi lahat yun four-wheelers So hati yun. Parang around 25% yun yung mga nakakotse. Right. Tapos yung natitira pa doon na other 15%, yun na yung mga trucks, Yeah. bus, and everything else. Shit. So kahit pag nagsalpukan tayong lahat, pare, lugi yung 40%, Lugi. man. Sa dami ng kamote, tapos tatanong ba't ako nagagalit? Di ba pag pa isa-isang kotse siningitan ka, bad trip to isa lang Eh pag yung mga nakamotor siningitan ka, pre, by batch sila eh. Parang reunion, parang, oy, si isa lang. Tito! Ay, Thailand! Ganun sila eh. Kumbaga, isa lang ang Para sila- magkakalakas ng loob natin. Para sila mga minions. Di ba pag nakita ng papoy, papoy, doon na sila lahat. alam mo yung kunyari intersection, di ba? Usually yung traffic enforcer, pag sobrang sikip, pinapauna yung mga motor. Pag nakita na ng mga motor, na gumano na yung traffic enforcer, yung mata nila talaga, parang putang ina, pwede kami. Hindi naman eh. Lahat. Parang pag nagganunan nga sila, para kahit yung mga nasa bahay, yung mga pa, may nag-uusap kung sana. At saka within themselves, meron pa silang mauuna ako sa'yo Oo, man. Oh, that's true, yeah. May ganun pa sila eh. Pero ang actually, kung magiging totoo lang ako, magiging transparent ako, walang problema na sa akin yung mga mauuna eh. Diba? Kasi kung talagang tayong-tay ka, Go. by all means, mauna ka. Kasi kung may iba ding tayong-tay na nagbeating the red light, mauna ka na lang hagipin. Oo. Kesa ako, yung mga ganun. Pero ang pikon na pikon ako, yung mga tayong-tay mauna, tas pagka nag-green na, tsaka tsaka gaganon sa... Kala ko ba nagmamadali? O kaya, talagang, ay, ganito pala sa Maynila. Hindi ka pala nagmamadali eh. Hindi, magano ka na lang para pwede ka mag-stroll. Hindi singit-singit ka. Tapos pagka, ganito pala sa Which proves your point kanina na it's an ego problem more than It's an anything. ego problem. Gusto They're lang not nila trying- mauna. Oh, they're not like currying anywhere. Talaga wala sila mga They wanna prove a point. Tsaka, men isipin mo, kung talagang motor ang solusyon sa traffic, di sana nagmotor na tayo lahat. Diba? Sinabi na ng DOTR, guys, nagdesisyon na kami, hindi na namin natapusin yung mga MRT, LRT, magsibilihan na lang tayo motor. Kasi hindi naman ganun yung lagay, men, diba? Ang dali kasi kumuha ng motor eh. Tsaka wala Oo, aircon, actually. pare. Parang ang baba ng baba ng Barrier down rate. payment. Oo, Tsaka man. ang baba ng monthly mo kapag kumuha I mean, ng motor. okay. Hindi naman lahat ng motor kamote. Oh, yeah. Hindi lahat Gusto ng ko motor palaruin din kamote, yun. ah. Oo, tama. Pero ang daming kamote na nakamotor. Totoo, mamin. Tsaka kung isipin mo, nyo the fact na kahit kapwa nilang nakamotor, napipikon sa kanila, sabihin, may problema talaga sa karamihan. Kasi, kaya sinasabi ko pag tinatanong ako, puro motor kinakana mo, ganito, ganyan. Sabi ko sa 10,000 nakasubaybay sa akin, may couple 20,000 na mga two-wheeler din na tinatag din ako sa mga video na nangangamote mo. Ano masasabi mo dito? Mga hukbalahap tong mga to. Bakit? Deep pool, no? Deep pool. Na, bro. Okay. Pero, man, really. Di ba ano yun mga yun? Mga fake motorcycle riders. Hindi naman eh. Tangina, hukbalahap reference in 2026. Hindi ko na Gago from James Overman. gago. Na ginasabi. Pero, Alam mo kung may rason bakit may unan dito, pare. Bakit? Oh, yung sinabi mo sa hukbalhap, medyo tinigasan ako eh. Okay. Tangina. Wow! World War II reference, pare. what's the, anong kanino pa kating-kating sabihin? Ano yung worst thing na nangyari sa'yo on the road na may kinalaman sa altercation with another motorist? Like, ako? Ako, sige. Actually, magandang lore to. Kasi, TBH, anti-road rage advocate din ako. So, yung mga We yung mga see it. nakikipagsalpukan, yung mga bumababa ng kotse, ngayon, medyo di ako fan nun. Okay. Pero, ito, ikakwento ko siya on the purpose na
kailangan matuto kasi tayo magbigayan at the end of the day. So, papunta ako sa bahay ng best friend ko. Taga, siya, sa may East Service Road sa Parañaque. Tapos yung intersection doon, parang galing ka ng C5, East Service Road, yung intersection doon, ganyan. So, basically, nagkaipitan. Parang nag-unblock me yung Tapos, ang solusyon doon, dapat, yung nasa kaliwa ko, na jeep, kailangan niyang, wag mong itutok ng itutok para makapasok ko doon. Kailangan mo ibigay para lumuwag to. Kasi, itong nandito, binablock niya yung nakaganito. Sistema yan eh. Tapos yung sunod-sunod na. So, basically, nung nakita ko yun, sabi ko, pag pinagbigyan mo lang tong mga 5 piraso na to, tas mag-go to, luluwag na tayo lahat dito eh. So, nangyari, binaba ako ng bintana. Sabi ko, hindi, wala pang eng-engot nun eh. Okay. Sabi ko, boss, pagbigyan mo na to, pagbigyan mo na yan, para makago na silang lahat. Makago na silang lahat, Ang sagot niya sa akin, pag pinagbigyan ko yan, hindi na tayo makakago. Sabi ko, pag di mo pinagbigyan yan, kasama tayo hindi makakalis dito! O sige. Tigil siya. Pre, gumana. Nag-unblock me. Tapos sabi ko sa'yo eh. Anong reaction nung Nagkatinginan guy? ba kayo? Hindi na. Hindi na. Na. Kasi pagkatas ko, Understood na yun. pagkatas ko, itaas yung bintana ko, tapos nung nagbigay naman na siya, lumuwag na. Para sa akin, wala na. Okay na yun. Job finish na yun eh. job finish. So, hindi ko na kailangan sabihin, di ba sabi ko sa'yo eh. Wala na ganun. Parang okay na yun. Kasi ego problem yun pag ginawa ni JB yun. Na sabi ko sa'yo, right. bobo ka, di ba? Sabi ko sa'yo, tama ako eh. Parang wala finding na, the wala na. flames Tama. ba eh. Hindi naman Okay yun na yung yun. point eh. Parang sapat na sa akin na Na-solve yung problema. tama siya dun ah. So, okay na yun. Recently, ito, nangyari lang to kahapon. Totoo to. Ikaw? Oo. So, ayoko na sabihin ko saan. Pero shoutout kay ate kung naalala mo yung mukha ko. Sabi ng traffic, rush hour. So, may bombero. Wang. Magkakasalubong. Two-way eh. Pero syempre, pag merong fire truck, i-occupy niya yung counterflow space. Diba? So, kailangan ko bigyan. Sa harap namin yung fire truck. Kailangan namin pumunta dun sa kaliwang subdivision na may gate. Tapos, merong bumuntot sa likod ko. SUV. So, ang ginagawa ng SUV, pinapapunta niya pa ako doon para makaganon siya kasi dadaan yung fire truck para makaganon kami pareho. Meron nasa harap ko. So, parang, akala ko, nakita ko lumuwag na yung yung dun sa may fire truck. Naka-cross na. Putang ina, nakita ko sa likod ko, bigla out of nowhere, bumaba si ate. Tingnan niya yung likod niya, yung pala, nasagi siya nung fire truck. Alam mo ano ginawa niya? Inatok niya yung kotse ko. Tapos sabi niya, Sir, kuya, dapat gumanon ka eh. Ayun, nabangga tuloy ako ng fire truck. Sabi ko, ako pa! Yung may kasalanan. Ako yung tumabi. Diba? Kaliwa sa right eh. Dapat Kumaliwa sa kanan! kumaliwa sa kanan. So parang sa akin, bro, why are you blaming other people on the road for your mistake? Yeah. So parang, cut my cool. Alam mo yun, naisip ko si JB, hindi gagawin ni JB to. Okay May kita ko siya bukas WWJB, dude. What would JB What would JB do? What would Jamie do? Kaya ako siya nakwento bigla. Buti fresh pa kasi kahapon siya nangyari. Kasi, projection din sa daan eh. Na yung mentality na pag ikaw yung nandito, first person perspective ka eh. Bobo kayo lahat. Ako yung tama. May ganun lagi eh. Tama. Tang inang ego. Hindi lang sa Pilipinas to, I'm sure. Alam mo, pansin ko naman sa sarili ko, mas mainit yung ulo ko pag wala akong kasama. Kapag may kasama ako, Yeah, yung mas second-hand road rage, ako bigla yung voice of reason na, kalma lang. Tayo. Kaya, pagbigyan mo na. Pero pag ako lang, yung putang inong, wala kasing ibang nagagalit. So, Hindi, ako, pero pero ang tingin ko kasi dyan, kapag ka may kasama ka, feeling ko, protective instinct mo lang yun eh. That's true. So dahil may kasama ka, ba ayaw mo na, pansin mo yung mga nagro-road rage, pag nagagalit, kasama ko yung anak ko, kasama ko yung asawa ko, kasama ko yung nanay ko, ganito yan. Pero pag ikaw lang mag-isa, parang, ikaw lang talaga inisip mo eh, parang, either way, pwede kang magalit, pwede kang mag-let go. Tama. Oo nga, no? Kamusta mo? Ang road rage mo ngayon? Ay, eto sabihin ko on record.
lahat ng driver may road rage meter. Oh, yeah. Ah. Imposible. Walang driver na, okay lang ang traffic. Walang ganyan. Walang ganun. Baliw ka ba? Tsaka hindi lahat ng kaganapan sa daan, pantay-pantay yung ambag sa road rage meter. Ay, yeah, Oo. definitely. Minsan bad trip ka, mas konti yung pasensya mo. Oo. Minsan kakasweldo lang siguro. Oo. Okay lang yan. Pauwi naman na. Your life's good. Okay lang. Oo. Okay lang, boss. Sige lang. Nakikinig ka ng kanya. Welcome to the good life. Alam mo yun? Busog ka May na. ganong no? moods eh. Pero pag iba, hindi tayo pantay-pantay ng patience. Oo. Kaya wag niyo sabihin na, wag kang magalit pag nasa daan. Nagagalit ka, kontrolin mo lang. Di ba? Huwag kang bababa. Ano? Huwag kang bababa. Oh, wag ka Wag bababa. kang bababa. Yun din, wag ka bababa. Kasi pag bumaba ka, automatically, talo ka na eh. Tsaka ang mentality ko kasi dyan, okay, may pagsigawan ka. Okay, may pagsuntukan ka. O, ano ngayon? Ano nangyari? Diba? Yung Montero mo, yung Fortuner mo, pagkabalik naging LC, di naman eh. Diba? Yung Navara mo naging BYD Shark, hindi naman eh. Wala naman eh. Ganun pa rin. Tapos, Wait lang, gusto ko lang point out na alam mo ano yung mas mataas sa ano eh. ayun ba? Next level. Diba? So, wala mangyayari eh. Tapos magagalit ka kasi pininaganyan. Pininahan mo, kaya alam mo nagmamadali ako. Narinig ka nung mga 20 kotse nasa likod. Kami rin ah! Di ba parang, may mga Yeah, and getting down from your car is another car that's just stuck na walang magagawa. Exactly. It's like, Nandun ka lang eh. So, convinced ako na yung mga nagro-road rage, na bumababa pa sa mga sasakyan nila, mga engot niya mga yan. May mga ego problem, mga Totoo. engot niya mga yan. Tapos talagang, wala, di sila masaya sa buhay nila. May Yeah. theory ako dyan. Parang feeling ko, as a nation, dahil lagi tayong talo araw-araw, talo sa trabaho, pag on mo ng TV, Gets pinuputakte ka ni APC, talo ka ulit. Gets Gets. naman. Ang konting panalo mo lang is pag nasingitan ko tong Wigo na to. Oh, man. Oh, Pag man. nasingitan ko tong Wigo na to, may small win ako for the Oh, day. man. Makatulog ka I mahimbing think, eh, no? we should pick our small wins better. Oo. Sobrang, ayaw mo yung sinundo ko na maaga yung anak ko. Hindi yung at risk yung buhay mo, no? Oo. Or buhay ng iba. Buhay ng Buhay iba. Oh. Hindi ka nag-iisa. Feeling ko tinuro sa akin ng nanay ito eh. Grabe ako mag-road rage nung una ko nag-drive. Kasi lahat ng road rage mararamdaman mo pag first year mo ng driving. Lahat yan. And then, eventually, magsasubside. Diba? Unang year ko, kasama ko nanay ko, drive kami. Puta, sumingit yung tricycle. Tapos alam mo yung may nguso na tricycle, parang, mga ganon, na trike, naka long sleeve Iverson pa siya na sleeve. Mga ganon sa akin. Sabi ko, tang inang to. Gumanon ako. Tapos sabi ng nanay ko, relax lang, that's all they have. Ooh, Actually, maganda yun. Maganda Bigla yun. Which Kailangan kumalma. makes a lot of sense. Na parang, ikaw yung magbigay. Alam ko mali siya. Pero it helped me, parang Evaluate. evaluate. Perspectives. It humanized then yung struggle siguro nung ginagawa. Kumbaga, sa utak na lang ako magagalit. Pero action-wise, sige. Wala na. Mauna ka na. Actually, kasi may nakita din ako na comment na parang, sabi niya, ako kapag PUJ, Jeep, o kaya Apex yung gumagawa ng kakamotehan, inisip ko, sige na, mas madami siyang dalang pasahero eh. Totoo. Mas madami siyang dalang kailangan ng kumilos eh. But at the same time kasi, sinabi ko nga, yun na nga yung point eh. Mas marami kang sakay. So dapat mas... You have lots to lose. Diba? So, wag nang ikaw yung maging numero uno. Hindi Should na be nga more natin careful pinag-uusapan talaga. kung nagbababa ka sa tama o mali eh. Wag mo na lang, wag na lang yung talagang sa gitna ka talaga magbababa. Alam ba, alalayan ba namin lahat yan? O yung mga taxi na talagang gahanap na Oo, pasahero. pasyal eh. Lahat tayo natatraffic. Pasyal. Ano ba, hindi kami makakauwi hanggat wala ka din sakay. Yung mga nakakainis eh. Alam mo pare, sa totoo lang, sabihin nila sa akin, idealistic ako, sabihin nila, inconsiderate ako, ganito, ganyan. Kaya nga, true content ko na lang ginagawa eh. Pare ko ginagawa sa totoong buhay yung pag-rage ko. Tingin niya, di pa ako nakakulong. Nakakulong na ako, men. Naisip pa nila yun. Kaya natatawa ako pa nagko-comment sa akin, pagpasensyahan mo na lang, ganito, ganyan.
ano ba akala nyo ginagawa ko pag nagdadrive na talaga ako? Hindi, tsaka mali rin. Okay, hindi namin Konsente. konsente yung mga gumagawa ng mali. Sinasabi namin na yes, yun na nga yung meron kayo at iniintindi namin yun. Pero that doesn't make you right, Yeah. Ayusin nyo pa rin. Pasensya lang. Pasensya Just lang. because we give the hand doesn't mean you take the arm down. Bars. Ayoko na sa'yo, English ka naman lang English. Ay, sorry. joke lang. Pero alam mo yun, supplementary to that, Yun, alam mo yung, English pag na rin, ang pili... Actually, wag na nga. Naubos din ako, men. Na-pressure ako rin lalo. Pero, alam mo problema sa mga kamoting nagdadrive? Pag naalala nila yung kasabihan na wag mong pilit yung karapatan mo, tas naisip nila, hindi na ipipilit yung karapatan niya. So ako na lang. So parang, wala namang magagawa yan. Tigil ko yan dito. Dito na ako magbaba. Yung mga ganyan. So dahil, na-abuse tayo, na-exploit tayo based on our very own patience. Sobrang totoo. Diba? At may mga magko-comment, halimbawa, yung mga, eto, maganda to, pre. Recently lang, Fortuner, pre. Yung ang layo niya from the leftmost lane, pamis na yung exit niya, hinabol niya. So, na-recordan siya. Hindi ko pa nagagawa yung reaction video ko, so dito na lang, pare. Diba? Gaano kakaengot para isipin mo na mas pipiliin mo ha, ikaw ha, na mas pipiliin mo na makadisgrasya at makapatay ka, tol, kaysa maligaw. Engot kay. Tanga. Engot ka. Actually, ikaw ang epitome na maniket by class. sir. Diba? So, yung isipin na 2 weeks, ganyan, di totoo yan, men. Actually, madaming Fortuner. Eto, bago ko pa makita yung, di ko alam kung Sige si lang, ba't Vic, pinutol kung mo? si- Maraming Fortuner na. Maraming Fortuner na kupal. Oh yeah, Di ko, definitely. pero yeah. before ko pa makita kay, alam ko sinabi din to ni Makoy. Vic Anastasio Okay. at Makoy, ang daming Fortuner pa na pag Fortuner kamote sa daan. Bully. Talaga? They are big bullies. Napansin ko talaga on there. And that's something that I also wanted to ask din. Kasi, di ba, maraming stereotypes tayo sa road. Fortuner, ganito, yung Montero, ganito, yung mga, basta whatever na, ganito. Pero ngayon, ang dami ng mga bagong cars in the advent of the China cars, the what are the, ano yung mga napapansin mong bagong stereotype? Kasi wala eh. We can't look at the, parang yung mga Fortuner, like you said Pag kanina, di ba, naka-BYD nag-upgrade? sila yun. Okay. Parang, Mga naka-hongfeng, anong stereotype nila? Mga naka-jet tour. Changan. Zeker. Natutuwa sila masyado dun sa torque na kaya ibigay nung sasakyan. Diba? So parang, ano lang sila, high-end kamote lang sila sa mata ko. Totoo. Alam mo yung mga nag-wheel spin ka sa 5th Avenue ng BGC, tapos naka-BYD Sea Lion 6 ka ba? Bro, Try, bro. BYD yan, man. Like, hindi yan wheel spin. Like, Try lang, sir. Ano mo, Try gusto lang. mo, ano gusto mo, Anton? Bakit? Ba't ba nagmamadali ka, Anton? Diba? Para, tapos pag nag-away tayo, sabihin mo, pare, you know my dad, bro? Para, Don't you know who my father is? para pag nagkababa kayo, di ba, kunwari ako, naka-Mitsubishi ako eh. So, kunwari lang, hypothetical, lagi, hindi siya mangyayari in real life. Skit lang. Nakakainis, no? Wait lang ha. Na-realize nyo ba na in this modern age of content creation, parang lagi ka dapat may, parang, anong tawag doon? Stick. Hook. Hindi eh, parang may disclaimer ka. Guys, wait lang ha. Yeah. Kailangan mo paliwanag lahat. So anyway, halimbawa, Mitsubishi ako, naka-BYD siya, away kami. Pare, ano ba yan? Engot mo naman eh. Bro, don't you dare ah. Don't you dare. You know my dad, bro? You see the car I'm driving? What's the BYD? What's your trash ass Mitsubishi? Hold my yardstick. Hold my yardstick. Hold my yardstick right here. No. Just not Wait tote, lang, man. wait lang, Pia. Like, Do you not have possession of who my father is? sa Game of Thrones ba nangyari yan? I think, joke lang. May naalala lang ako. Gusto ko balikan saglit yung mentality ng... I'm sure wala man nakikinig na jeepney driver dito. meron eh. Tapos meron, no? Pinibira. Shoutout Mang Rudy. Salute sa hard work. Julius. Pasensya na sa nangyayari. Pero, UST kasi ako nag-college. Tas First tayo. pauwi.
Saan ka sumasakay? Sa Espanya. Yan. Pabuendia. Yeah. So, sakay ako doon, Papasig. Tapos, may pila ng jeep din kasi minsan doon sa may malapit sa Lacson. Hindi Lacson. Legar. Legarda. Lagarda. Sa pila eh. Oh, basta. Basta doon, sa tapat ng Quiapo. Loton. Loton. Hindi nga. Sige, wag na. Wag Wag na, na. pare. Nag-guess. Basta may parlor. Basta, anyway, Landers. alam mo yun ng mga nag-FX. Putang ina mayroong FX. May jeepney driver doon. Sakay ako, haba ng pila na FX, sakay ako sa jeep. Tapos nag-ano siya, nag-iipon siya ng ng pasahero. Sinigawan siya nung ibang nung isang jeep. Huwag ka dyan magsakay! Hoy! Gumanon. Tapos, Brad, yung driver na sinasakyan namin, sabi niya, nasa Pilipinas ka, tanga. So parang nandun Lungkot. Nandun na, okay, alam kong mali itong ginagawa ko. Pero nasa Pilipinas ako, pare, pwede to. Pwede to, Pwede boy. to. Kumbaga, alam mo yung kay Vin Diesel na, this is Brazil. men. Si Kuya, this is Quiapo. Parang ganun yung gusto niya sabihin eh. Parang na-set up tayo dun Hindi, totoo. Like, fuck. Yun yung, alam nilang mali yung ginagawa nila. Huwag niyo sabihin na, bobo yung mga yan, di alam. Alam nila. Alam nila. Alam nilang mali. Alam nila. Ginagawa lang nila. Anyway, dito bro, dito sa Walang Edit Podcast, ito ang highlight ng each episode. Ito rin ang inaabangan ng mga listeners namin. Dito na tayo sa Unfiltered Takes. Ungefiltered opnams. Anong lingwahe yan? Dutch. Talala ko. No Tangina, offense, pre. sumusunod. Akala ko alien. Joke lang. Gusto mo tignan? Kasi medyo ganun din yung naramdaman ko eh. Alam mo, wag ka masyado magtitiwala sa Google Translate, man. Isa ba nga? Unfiltered Takes. Ungefiltered opnams. Galing. Opinion. It sounds like opinions. Opinion. Yeah, Parang, filtered parang, opinion. Actually, Opnamos opinion. Before natin tanungin si JB, meron kayo? Meron kayo this episode? Unfiltered take. wala. Ikaw, meron Wait, ka. hanapin ko. Alam ko meron. Sige, habang hinahanap mo, si Pao nga pala, ang sabi niya one time sa isang Unfiltered Take session, sabi niya, feeling ko yung mga 70 years old pataas, hindi na pwede bumoto. Yun yung So, nang tatanggal siya lagi ng karapatan. Sa isang rights. So, yun yung bar. This is, okay. Parang, Kasi bakit? Hindi na nila aabutan yung next 6 years? No, and Ano ba yun? you know, sila yung ng AI. gusto ko na binaback up mo all the time. No, because Sige, I go, believe go, it. go, I go. believe it. No, I'm just joking. Pero sila yung hindi na like, hindi na sila, nauto sila sa news na, and everything. So it's like they don't have the most rational brains na to Gusto ko think na about brains it. eh. But I do have, Gusto ko na brains eh. Oh, Okay. fuck. Palala ng palala. Pa-expire na Okay. si utak nila eh. Kaya ganyan. Pero, bro, ano ang unfiltered take ni JB Suarez? Big James. Yung mga napuputulan ng mga braso or mga namamatay dahil sa kakamotehan nila, pare. I have a certain feeling na deserve talaga nila yun. I mean, sige, seryoso. Pwede ko sabihin na, James, parang nagandalo ko na yung moral compass mo. Okay. Nakikita ko, madami nagtatag sa akin, na-disgrasya, ganito, ganyan. Tapos titignan ko yung mga comments doon. May mga mag-comment na, boss, ingat ka. Tapos picture nung nila, nakasaklay sila, magayo pa nila, ganyan. Tapos may mga sisegunda na boss, ako rin pero after 2 weeks, kamote na ulit. Parang ako, anong kailangan mangyari sa'yo? Para tumigil. Kaya kung ayaw mo tumigil, kung naputol yung kamay mo, sabi ko nga, huwag kang kakatok. Patawad! Diba, patawad, walang katukan. Kasi parang deserve mo yan. Kasi kung na-injure ka na lahat, na-hospital ka na lahat, naganda problema ka na, paano babayaran yung hospital? Tapos sasabihin mo sa akin, pagkagaling mo, racing ka pa rin. Pag namatay kami, I don't know, you probably deserve it, bro.
Hello everyone! Ako po si Baus Rufo, ang host ng podcast na Kaya Pa Ba? Ang pinakabagong talk show kung saan tinatanong namin kung kaya pa nga ba talaga. No, it's an interview show featuring my favorite content creators, celebrities, or just my favorite taga-benta ng turon. Who knows? Go listen to it now on Apple Podcast and Spotify. Ako naman naniniwala ako na intentionally, if intentions lang ang pinag-uusapan natin, feeling ko ayaw nila yung ginagawa nila. Ayaw nila. Ayaw nila maging kupal. If intentions lang Okay. Pero wala kasi akong pakialam sa intentions eh. Okay. Actions yung nagdidikta kung ano talaga yung gusto mo gawin. Kasi ako to sinasabi, kasi ang dami nagsasabi rin na hindi naman talaga namin gusto yung ginagawa namin. Kailangan lang, yun lang talaga yung buhay dito sa Pilipinas. Same thing na sinasabi ng mga magnanakaw pag nahuli. Oo. Diba? Ginawa Paano ko buhay lang yun, sir, kasi walang-wala talaga eh. Pero yung magnanakaw ka para sa pamilya mo, gets eh. Oo, Pero yung sisingit ka, para lang makabit ng red light, para saan? Oo. Yun, Para wala sa ka sa pamilya. Crash Bandicoot eh. Parang, wala ka sa Gran Turismo, Exactly. Mario Kart. Mario Kart, wala kang makukuhang Walang bonus. Walang Walang banana. Walang nakataya. Wala hinahabol na mushroom dito, pre. Oh, Tayo na. inuunahan ko lang yung mga nagsasabi na hindi naman nila gusto mangyari yun. Bro, ginusto mo yan eh. Di ba, man? Kaya ang hirap maawa eh. Oo, Diba? eh. Kaya kahit sabihin mo na, okay, kung sabihin ko na, mali naman sabihin na deserve niya yun kung namatay siya, di ba? Pero parang, sabihin parang, siya kasi gumawa din yan eh. Parang hirap maawa pagka yung mismong tao na yun, hindi niya in-exercise yung same sympathy towards other people. Yung empathy towards other people. Parang hirap maawa eh. Parang yun Tsaka lang. if you're gonna put it in a philosophical way, Yan. walang gagalaw kung hindi mo siya ginalaw eh. Diba? Walang mababangga kung hindi mo siya binangga. Oo. Walang masisingitan kung hindi mo siya siningitan. So, sino yung nag-cause ng action ba? Si Lord? Diba? Actually, physics pa. Alam mo, motion, dito eh. pa sa Pilipinas, meron tayong masamang habit na kung sino yung na-injure Kaya o ba? namatay, automatic sila yung biktima. Dapat mali Alam yun, mo pare. yung mga truck na nananahimik sa sariling lane, tapos ika-counterflow ng kamoteng motor, tapos sasalpok mamamatay nagmotor, kakasuhan yung truck driver. Oo. Na parang wala naman akong alam dyan eh. Oo. Kaya dapat ma-push na pare, yung anti-kamote law. Yung anti-kamote What bill is na the yun. anti-kamote law? So basically, in its simplest form, tinatanggal niya yung penalization dun sa wala namang kasalanan talaga. Okay. So for Oh, example, that's yung good. may nahulog sa EDSA, ang crazy nung narrative, pare. And ito yung mga sinasabi ng mga pulis, ha. Kaya sabi ko, oh my God, seryoso ba tayo? Parang hindi tayo nag-evolve talaga. So nahulog ngayon si tao. Nagda-drive ka, ganyan. Nahulog, nasagasaan mo. Pare, isipin mo, the PNP said, kailangan namin kasuhan yung driver ng gumulong para mag-start kami ng investigation. What? Pero logically speaking, wag mong tanungin, ba't siya nasagasaan? Tanungin mo, ba't siya nahulog? Ba't siya tumalon? Doon mo Ba't siya simulan tumalon? doon mo simulan yung investigation. Hindi yung sa kung sino na yung nagulungan. I mean, I get it. I remember Eventually, di ba? Tinanggal nila, sige, hindi namin kukulong, iatas namin yung kaso. Pero, Yeah. can you believe that na yun yung first instinct natin? Oh, the Na out pag of may the ordinary kamote, situation. ang labo. Di ba? Tapos namatay yung tao. Yeah. Kasalanan niya, by the way, ay hindi naman yung sa EDSA. Pero ano ba, nagkamote. Yeah. In general, sa mga antipolo, yung mga biglang sumasalpok na ganyan. Kasalanan nung mga nasa tama porque Ooh. na-injure namatay yung isa. Hindi, tsaka anong isasampa nila, let's say may investigation, anong isasampa nila dun sa nagdadrive na maayos sa baba? Usually, reckless driving ang nilalagay. Oo nga, yung sa truck na sinalpok ng kamoteng motor, reckless driving. Hindi, I mean, yung nahulog. Ay, sa nahulog. Ayun, hindi ko alam yun. Pero on a different occasion, yung sa truck na nakapark o kotseng nakapark, sa limbawa, may motor na nagkamote. Sumalpok doon sa nakapark sa sakyan na yun. Ang kinakaso nila doon is yung parang, excuse me, fact check kayo fact check kayo on this. Maraming gumaganon Pero sa amin. yung homicide na walang intent, alam mo yun yung inaano nila. What the fuck? Kinakaso nila doon. Na parang, okay, sige, wala kang intent na mamatay yung tao na yun.
Pero, yun yung tanong na, ba't ka nandyan? Ang Bakit yung, labo. Pwede ganito ba natin yan? pag-usapan yung situation, circumstance na yan? Labo. Kasi, ang hirap, kaya mo kakasuhan yung isang tao, kaya mo may possibility makulong yung isang tao para may pagsisihan siya, di ba? Yes. Para maturuan siya ng leksyon. Anong possible thing na pwedeng matutunan nung nakabanggang yon na hindi naman niya talaga, hindi mo maiisip na pwede mangyari yun ulit eh. Oo. Paano niya maiisip Anong lesson? na, Anong anong takeaway? lesson yung matututunan mo? Eh, nasa Huwag tama mag-drive naman siya. ng tama. So parang, hindi ko gets yung logic na, hindi, natsambahan mo eh. Oo. Sorry tayo, ikaw Sorry. yung makukulong. Oo. Malas mo eh. Malas It mo does eh. make sense. Kaya kailangan natin yun, men. Kailangan natin yung Anti-kamote law. anti-kamote law, men. Please. Ay, nako. Ay, search mo pa. Yung Yung anti-kamote. criminal charges is reckless imprudence usually. Yung Reckless imprudence. Oo. Okay. What the fuck? Just throwing out big, Oo, big, big words, words. no? May naalala lang ako na pinaka-weird na road rage na naging part ako. Naging part ka, hindi ikaw. Hindi ako, pasahero lang ako. Sure, pare. Oh, pare, pasahero Sige. ako, promise. Kwento mo eh. Kwento mo yan. Naalala niyo yung kailangan natin magpabakuna lahat tapos may drive-thru na bakuna. So, kung na-experience nyo rin, alam nyong buong gabi kayo dun. Yeah. So isipin nyo, traffic pa nga lang, ang init na ng ulo natin isang oras pa lang. Ito, Brad, mag-6 na oras na kaming nakapila. Yung tatay ko, sorry dad lalaglag kita. Ang lapit na namin dun sa bakuna. Pero nakita niya, may pinaunang sasakyan. May pinasingit. Brad, bumaba yung tatay ko. Tapos parang siya yung naging boses nung buong pumila. Kasi pagbaba niya, bakit sumingit tong ano na to? Tong SUV na to? Sino ba yan? Tapos nagsibaba, yung mga... Puta, parang nag-Wakanda forever. Uy, nakasuzuki siya. Kumbaga, nung nakita nila na social yung sasakyan na pinasingit, tapos, nakasuzuki lang yung tumayo. Tara, mga Toyota, Mitsubishi, Honda, magsiyapa tayo. Para, wait lang. Bakit ganon? Bakit ganon? Supporta natin si Suzuki man. Tapos, Brad, ang daming mga tatay. Kasi babakunahan kami, kaya ako pasahero eh. Sabi ng mga tatay sa likod, Sir, on your left. On your left, sir. Okay. Tapos, nagkaroon ng hostesa, Brad. Biglang sige, diyan ka muna. Tapos pinakabante na kami lahat. Di ba? Tapos, ang lang doon, di pa tumingin tatay ko. Habang binabakunahan ako, pinagsasabihan niya yung enforcer na katabi ng nurse, wag ganun! 6 na oras na kami dito. Tama yan. Tama naman. Pero ano yung paliwanag? Bakit pinauna? Hindi ko naririnig eh. Malayo yung diskusyon eh. May kita mo lang sila, may mga turo-turo. Hanggang sa, sige sir. Tama. Dagdagan ko yan, pre. Ito, sa parking din to. Burat na burat ako. Pag pila ng park, kunyari magkuklose na yung mall, usually ganun kadami yung coaching lalabas, di ba? Pila talaga. Kahit saang mall. Hindi legal dapat na porket nakamotor ka, Oh, men. sisingitan mo lahat yung nakapila. Parking. Sa parking. Ay, Brad. Shout out sa Greenbelt. Greenbelt, sa may landmark, sa The Link. Okay? Particularly sa The Link. Kapila kami, Brad. Init. Yung may mga nakapilang mga nakamotor. Alam mo yung nagtitingin na kayo, parang gumagano na ako. Sir, sir, nakikita kita. Alam mo yung iniiwasan ka ng tingin. Yung parang makasingit sila. Tapos palang ginagawa yung mga mga nagkakashare. Hindi ko alam kung kaninong kasalanan to. Pero Greenbelt, Landmark, The Link, pakiayos naman. Yusin nyo. Kasi next time, dadaling ko si JB. Oo, men. Pagkakanayin natin. Alam mo, men, on that note lang, para sa akin, acceptable kung libre yung motor eh. Diba? Kung abot niya lang yung ticket, tas go ka na. Sige, okay lang by all means, mauna na kayo. Pero kung pare-parehas tayo magbabayad, yun yung nakakapikon. Nangyari sa akin sa Pasig, pre. Sisingit na siya, tas yung tropa niya, pre, magsusuot pa lang ng helmet, ng mga ganito. Kaya sabi, una ka na. Sabi ko, antibay din ito eh. No? Sisingit ka lang, magpapasingit ka ba? Parang heavy, man. Hindi pa ka ready yan. Handa ka na magpasingit. Nagulat rin siya. Hoy, sige. Alam mo, men, gumawa ako ng content recently. Just para lang sinasabi ko, ganito ba ka-engot yung tao? Sige nga, i-dumb down pa natin konti.
So minsan, mahilig ako mag-isip ng mga scenario na pwedeng i-mimic ng mga real life experience yung mga nangyayari sa kalsada. So sabi ko, imagine mo nasa grocery ka. Bagong sahod ka, may full cart of groceries ka. At may mga nakapila din na cart of groceries sa likod mo. Ngayon, may lumapit sa'yo, men. Sabi niya, boss, pwede ba ako mauna? Dalawa lang naman dalata yung dala ko eh. Yeah. So syempre kung ikaw, sabihin na, andun kasi nanay ko, senior yung nanay ko. Kaya, syempre, ikaw pare, sige boss, dalawa lang naman yan. Yung una, pwede mong pagbigyan. Pare, bigla naging 5. Boss, ako din, dalawa lang sa akin. Putang Dalawa. Syempre, ikaw, tumitingin na sa likod mo. Paano naman yung mga ibang, parang nakaganon sila sa'yo? Pagbibigyan mo ba yan? Alam mo, men, natatawa ako kasi may mga nakikita ko mga DP nila mga motor. Mga profile ng mga motor. Sumasagot din sila. Aba, syempre, hindi ko pagbibigyan yan. Parang, Yung pala eh. interesting pala. Ikaw din pala. Pero pag Diba? ikaw, So, pero pag sila na yung nandyan, Iba eh. may mga double Nagkakalimutan na. standards na din kayo. Sabihin nyo na subukan mo kasi magmotor, subukan mo magganyan. Naintindihan ko on the note na may mga ibang bagay na kailangan danas mo para maintindihan. Yep. Pero, kung for example, usapang kalsada siya, 'di ba? The kalsada is the playing field. Your vehicle is the medium. 'Di ba? So in a way, nagkaiba lang talaga tayo ng medium, pero isa lang naman yung ginagamit Tama, natin. isang batas. 'Di ba? Oo. So, bakit ko dapat intindihin yung part na mausok, maulan? Kung hindi ko lang kung hindi lang ako magiging considerate, kung magiging square lang ako about it. Hindi mo alam, mausok ka pag nagmotor ka. Hindi mo alam, maarawan ka, maulanan ka, ganito, ganyan. The same way pag nagkotse ka, di mo alam, masisira yan, may wear and tear yan. Pag nasagi ka, kahit dimple lang, 5K magpapintura na panan. Di ba? Kanya-kanyang yan eh. Yeah. Exactly. Kasi tayo yung culture natin, nakabank on sa pakiusap at diskarte. Lahat ng mga Totoo. gray area. Pagpasensahan Totoo, mo na. Totoo, men. Ayaw natin yung parang, lang, sumunod lang tayo sa malinaw Kaya na nga batas. men dun sa Fortuner, sabi ko talaga, subukan may mag-comment dito na pagbigyan nyo, baka naliligaw lang, sasakalin kita! Sasakalin kita! Nakita mo yung binaybay niya, ang layo. Tapos yung mga nagsiprenuhan, ganito, ganyan, pwedeng instant karambola siya sa SLEX. Tapos sabi mo, pagpasensya mo na. Baka first time niya lang pumunta doon. Baka pwede kitang tadyakan kahit isa lang. Di ba? Tumatanggap ka ba ng roundhouse? Ano yun, men eh? Di ba? May nakausap kami, kliyente sa opisina. Tatanong namin, musta negosyo? Sabi nila, actually, bagal ngayon. Tapos sabi nila, alam niyo kung bakit? Yung country natin, yung economics natin, built on corruption. Nung nagsisitahan na nung mga flood control, bumagal yung kilos ng pera kasi biglang mga ayoko kasi ipiting ko muna kasi di ko alam kung kailan na makakubre. Yung process nila is hulugan kita tapos papakilusin mo to para kikilos lang tayo pag parang nare-relate ko dito kasi somehow yung pagsingit, yung di pagsunod sa batas, gray area, parang pinsan ng corruption yun. It's indifference also, I think, to the law na parang hindi mo naman iintindihin talaga kasi it doesn't benefit you. So why would they have to know the rules of the road? Hindi naman magbe-benefit sa kanila. systemic corruption talaga. Systemic. Tsaka feeling ko, with regards to enforcement, hindi din sila sobrang higpit. Kasi, tingin nila, traffic law lang naman yan eh. Yep. Diba? Traffic, Yeah. counterflow. Diba? Pagka binatak na natin pare-parehas yan, ganito, ganyan. Pero, if you think about it, kung ikaw naman yung sa opposite traffic, di mo trip eh. Kaya suggestion ko, yung e-service road, tsaka west service road, gawin nyo na lang northbound, southbound. Wala din naman eh. Pinagbibigyan nyo din lahat na kumaka-counterflow ng motor dyan eh. One way nyo na lang parehas yan. Kayo na bahala kung ano gusto nyo. Diba? To. Ano yung mangyayari pag tinanggal mo? Kasi may napanood akong content mo, yung binura mo yung whiteboard mo. Tapos wag na tayo mag-markings. Oo. Na-imagine ko talaga, anong feeling nun, no? Pero may mga ganong daan. Nung parang nagpa-bump car ka lang sa Mega Mall. Men, ang gulo. Ang gulo. Yung Commonwealth dati walang markations dati. Meron na pa ngayon? Ngayon meron na, pero ang tagal na wala. Sa QC, parang malapit sa Fisher Mall, merong kalsada doon na, una, may lane.
Tapos at some point, mawawala lahat ng pintura. Mararamdaman mo kasi biglang ganunan yung Oh, mga man. sasakyan. Totoo yun. Fast and the Furious 1. Bro. Pero alam mo, minsan, kailangan mo lang din talaga mag-isip. Kasi yung aspalto, sinusundan niya lang din yung lane na aanuhin niya. Oo. Kasi, by the way, engineer ako, bro. Although hindi ako transportation engineer, nagigets ko yung sequencing kung paano gagawin. So, in high traffic areas, syempre, hindi nila biglang buo to, sarado natin, ayusin natin. Palagi siyang lane by lane. Yeah. So, kahit walang guhit dyan, ito lang gamitin mo, Idox, oh. Ito lang, oh. Pansin mo mas bago to. Baka dapat yun yung sundan natin. Ano sa tingin mo, bossing? Pwede, di ba? Hindi, pero doon pa rin sila susunod sa faded na, na pintura. O kaya parang ginagaya nila yung mga jeep na hindi mo alam paano bumabiyahe. And nakaganito na yung jeep, oh. Nakita na ba kayong ganun jeep na nakaganon siya? Diretso gumugulo. Ready na! Diba? Parang nakaganon siya Planted gumugulo. na. Diba? Ay, tali size na yung jeep. Sobrang weirds, man. Ang tawag dito, alam ko, pagka gantong usapan, iinit talaga ulo natin lahat eh. Pero if I may, share, Wow, one of the things na natutuwa ako sa daan Wow. is pag may tatawid. Kasi pag tatawid ka sa Pilipinas, ina-expect mo na kailangan mo ring sumingit eh. Kailangan mo ring hindi magtiwala sa mga kotse. Totoo. Na parang, kupal ba to? Assume the worst. So parang ang ginagawa ko lagi, malayo pa lang, alam mo yung ngingitian mo na. Yung parang kang Gen Z na gumaganon. Ready ka na. So parang dadaan na siya. Alam mo yung ngiti lang nila na, ay, thank you po. Tsaka grabe Makes sila my day. magpasalamat. Yeah, so Makes much. my man. day. Kumbaga, one of the things na tinatreasure ko talaga. Kaya naghahanap lang ako ng mga pedestrian. Sa kaya maraming tawiran And you know, the benefit Gusto of lang that is, binibilisan din nila. Diba? Parang because you gave them the opportunity. And alam mo, pansin mo na hindi sila sanay na pinagbibigyan kasi sila yung nagte-thank you. Oh, Brad. Karapatan mong tumawid sa Mismo. pedestrian Actually. lane. May isa nga akong pinatawid, nag-genuflick eh. Sobrang okay naman yan, man. Parang, Nag-genuflick, Brad. Hindi naman ginawa yung sasakyan. Pero nung pinatawid namin siya, bigla siyang umarap sa sasakyan. Tapos nag-bow siya. Parang boom! Hindi ganun. Na parang, wow. Pagka pinapadaan ka ng mga kotse, sa ibang tao, privilege siya. Hindi siya norm. Ganong kalala. ganun nga Ay, alalamin. nako. Ako ganun lang eh. Nagbabaw lang ako, thank you. Ito, Brad, malalim eh. Ako yung napagalan. Parang, sige lang, okay lang yan. Nagbibigay ka sa pulube. Oo. Sa daan. Actually, magandang tanong yan. Depende. Saan? Depende. Malambot puso ko pagka senior. Kasi palagi kong iniisip, kung nanay ko yan, dapat din na nagtatrabaho yung nanay ko eh. O yung tatay ko, dapat din sila nagtatrabaho. Or parang wala na silang means. Halimbawa, batang naka-uniform. Diba? Kahit sabihin mo ng blinded ako, pwedeng sindikato, pwedeng ganyan. Sa mata ko pa rin, wawa yung bata eh. So if it's gonna cut him or her some slack, bigyan ko siya ng 50, bigyan ko. Pero yung mga mukhang middle age na pwede pa magtrabaho, di ba? Tapos kita mo may yosi. May pang yosi ka nga eh. Di ba? Or yung mga, halimbawa, yung may mga hawak na baby, tapos parang hindi niya kamukha yun. Parang medyo malayo yan. Kanino yan? Bakit Di ba? red yan? Kasi ang thinking ko dun sa demographics na yun, tingin ko pa rin I mean, sorry, kung halimbawa isipin ng tao na parang inconsiderate ka sa part na yun. Pero sa tingin ko, basta malakas ka, nalalakad mo yung kahabaan ng EDSA, pwede kang maging car wash boy, pwede kang, alam mo yun, yung mga hindi mo kailangan, construction. Pwede kang, may mga trabaho na hindi mo kailangan mag-isip, kailangan mo lang ng hard labor. Yeah. Yung EDSA, 42 kilometers, tinakbo yan recently, dun sa Manila Marathon. So kung ang ruta mo, bossing, 21 kilometers from North EDSA to MOA, di hamak na kaya mo maghugas ng sasakyan. Yun lang yung sa akin dun. Tama. So, Alam niyo yun. ba yung conspiracy dun sa... Wait lang. Meron kang baon today. Hindi. Ano lang, on the spot. Mini Puta, may Yuzo. ganun na tayo. Cute conspiracy. Okay. Andito na tayo sa Brad, recently may nabasa, hindi recent, napansin niyo daw ba na lahat ng namumulubi na may hawak ng bata, tulog yung bata? Oo. So, ang hinala nila is,
pinapatulog yung bata. Like, pinapa-inhale ng something, hinahay, para hindi umiyak at di abala sa pagmamalimos. Or, hindi nga sa kanila yun. Na pinapabuhat na tapos either tulog sa kahinaan or sabog. Yeah, sabog probably. Diba? Wala pa akong nakakitang gising na bata. Oo, laging tulog eh. Laging tulog. Sa initan pa, no? Initan. Wala pa ako nakitang may dalang aso. Na namumulog. Na namumulog. Brad, kasi kung ako nakita ko na namamali mo siya, dala-dala yung aso. Ang kapal naman na mukha mo. Pati yan ako pa. Pati pet. Grabe ka naman. Kasi ako, I don't discriminate. As a fur dad. As a fur dad. As a fur dad myself. Oh, by the way sa mga manilimos, yung Leland Lim, boss, pwede kahit aspin. Ayan. Depende. Kung ang, kunyari, puppy age, mga 3 months. Pero kung kaya magtrabaho ng aso, kaya mo Kaya na. pagkarawas ng aso. Kung kaya niyang tawirin. Di, pero gets kita eh. Gets kita. Kasi kung baby yung hawak niya, okay, sige, kailangan mong buhayin yan eh. Pero yung aso, kaya naman niya mabuhay na sarili niya eh. Baka inisip niya, tangina, sino tong kuminap sa Ba't akin? mo ko binibit-bit, gago, kumakain akong tayo doon. Tangina ka. Maraming bentahan ng baby. Shit. Akong nababalitaan. May nakita din na sa marketplace din dati. Marketplace? Wait lang, Pao. FB? You mean to say, No, I wasn't looking. you went on Facebook. Yes. Ano kaya ang bibiling ko today? Baka may baby. Baka available baby dito. No, but I did see a listing for a baby on Jesus marketplace. Christ, sa FB? Yeah, FB Marketplace. As in- Imagine mo yun, no, for sale baby. Reason mo siya iyakin. Slightly used. Pero yeah, I saw a baby Magkano? for Pwede tanungin. Walang, alam mo yung mga 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gagi. So parang PM is key. Mura, 12,000 lang, no? Shit. Pero di na sila natatakot. Anong dark web? Gago, Facebook lang. Speaking of mga ganyang shit. Oy. Dito, JB, alam ko, napakinggan mo yung ibang episode. Meron kaming tinatawag na U-Zone. You, Johnny. Naulit Naubusan na, no? U-Zone. Dito sa U-Zone, sa mga first-time listeners, ito ay conspiracy theories. Kaya please, parang awa nyo na. Pag nakita kayo ng clip, huwag kayong maghanap ng proof. Kasi, puta, kung hindi to conspiracy theory, ang tawag namin dito, history lang, pare. Conspiracy nga eh. Oo. Tsaka nagkukwentuhan lang kami. Hindi ako professor. Anyway, Dr. Arlo, ano yung... ano natin? Yeah, Brad. Conspiracy natin today. Ito, actually, gumawa din ako ng video about this. I-upload ko soon. Pero, Let's napanood nyo go. ba yung Disclosure Day? Not yet, pero go ahead. Panood nyo na Disclosure Not yet, Day. not yet. Panood mo na Disclosure Day, di pa? Okay. It's supposedly yung soft launching ni Steven Spielberg of, totoo yung aliens, by the way, at yung mga UFOs na nakikita niyo, totoo sila. Kind of like how Stanley Kubrick made Eyes Wide Shut. Di ba yung movie na Eyes Wide Shut, si Tom Cruise, naimbitahan siya sa isang sex party na putya, nandun yung mga elites. Soft launching ni Stanley Kubrick yun na ganyan nangyayari sa Hollywood. Sinasabi nila na itong Disclosure Day ay soft launching ni Steven Spielberg na totoo yung aliens. They live among us. Although nung pinanood ko siya, di ko maiwasan na ma-feel na something is fucking off about this fucking movie. Una sa lahat, sobrang light-hearted siya. It's almost half or a third comedy. Sobrang light-hearted niya. Because I remember the days na people actually die, under the name of disclosure. Kapag may gusto kang i-reveal na secrets about UFOs or aliens, Yeah, they kill them. namamatay ka. So, una, kunwari, si Carl Wolf. Ano siya? Si Carl Wolf. Si Carl Wolf, ay, di mo na itatanong, pare. Isa siya. Ano ba siya? Third brother ba siya sa Naked Brothers? Hindi, bro. Actually, Kaya na may people? Sila Alex Wolf ba yan? Sila Nat Wolf ba yan? Grabe, what a day. Hook Malahap and Naked Brothers. In one episode. Wala yung sa bingo card ko po. Hindi, si Carl Wolf, hindi man siya part ng Naked Brothers brand.
Ano siya, Sayang. photo technician siya for the US Air Force. Sila yung nagsiscreen ng photos na galing space. Titignan nila, may nakikita ba ditong top secret satellite? Wala. Okay yan. One day, may nakita siya, tol, building ba to sa moon? Check mo nga. shit. Check mo nga, sabi ng partner niya. Gago, ibalik mo yan. Sabi, dito, nakikita mo. So, umuwi siya, excited siya. Ino-news to for sure. Kasi pinasa namin as parang anomaly. Walang balita. Sabi, ba't walang balita? Hindi, baka bukas. Days went by, walang balita. So sabi niya, alam ko na, may cover up. Testify na lang ako sa Congress. Days before siya mag-testify sa Congress, nagbabike siya, nabundol siya ng kamote. At namatay. Nasagasaan siya, tractor trailer. Isa pa, Brad, isa pang, UFO researcher, si Max Pierce. Kapatid nila Parang Britney. mga wrestler tong mga to. Ay, Puta, merong fun. Max Pierce. One-on-one. The survivors in it. So, si Max Pierce, UFO researcher lang siya. Nakapag-text pa siya sa nanay niya. Sabi niya, Maano "Ya ulam. boys in trouble." Yun talaga. Hindi, your boys in trouble. Grabe. Nilagyan na accent eh. Sabi ni Dex, yun talaga, ya boys in Hindi. your boy. Proper siya. Kasi Spears eh. So, hindi, white siya, white. So, your boys in trouble. If anything happens to me, investigate. Word for word, yun yung tinik sa nanay niya. After a few days, May emoji, wala. wala, pare. Kabado siya eh. So, ano talaga, as in, seryoso urgent. siya. Wala haha. Walang Walang- hihi, walang huhu, wala. After a few days, namatay din siya. Shit. Out because of pneumonia at drug intoxication. Mahirap din naman talaga pneumonia. Mahirap na pneumonia, pero namatay siya sa drug intoxication. At kapag nakita mo yung mga pangalan na namatay under disclosure, madalas yun yung kinamamatay nila. May nainom silang drug na mali, heart attack bigla na wala namang history ng heart problems, or nabubundol ng kamote. Naalala ko lang kasi yung mga kamote, malay nyo, Gets ko na. kakuntsaba Kaya ng... May ano pala kayo, may mga hidden agenda May kayo, mga hidden agenda bullshit kayo. kayo ha. Kaya di tayo umuunlad, pinapatay niyo yung mga katulog sa atin. Sira ulo talaga kayo. So, ang naisip ko, parang bakit ngayon biglang okay lang disclosure day? Bakit ngayon biglang okay lang mag-aliens? Ba't ang luwag? Bakit biglang movie siya ngayon? Bakit biglang cool kapag naniniwala ka sa aliens? Sobrang mainstream niya na. To the point na pati ako mismo, baka hindi sila masyado totoo or baka distraction lang sila. It's yung misdirection. You do Misdirection. something here para may mangyayari dito. Kasi to me, kung totoong disclosure yan, may resistance yan. Kaya nga wala pang nakukulong sa Epstein Files eh. Kasi yung nakikita natin sa Epstein Files, okay lang makita natin. Yung totoong darkness ng Epstein Files, yan yung hindi natin alam kasi wala pa nakukulong. Pag may nakulong na tapos nagsiwalat sila, yun yung totoong Epstein shit. Oh, Okay, shit. okay. So yung ngayon tame pa. Yun no? ngayon This tame is pa. tamer. So, is it... I don't know, is it a true zone? Is it a true zone? Or a U zone? Or a U Ako zone? true zone ako, I bro. would say true zone also. True zone, JB. Feeling ko din nasa true zone. True zone. Feeling ko... Okay. Ang hirap patunayan na building. Ay, iba pa yun. Oh, yun nga. Baka ibang episode yung moon bases. Kumbaga, sa akin, a lot of things are parang left unanswered. Aha. Medyo hindi pa compelling sa akin Talaga? yung fact. Kasi ang base lang natin, bakit pinapakita na nila bigla? Oo. Or bakit naman? noon papatayin ka, ngayon celebrated ka? Celebrated na. Yun pa lang parang, what changed? What changed? What changed? What changed? Baka naman wala. Maybe. Gets? Maybe. So, medyo... I'm not with you guys. U-zone ka. Oh, medyo Gago ka U-zone. pala eh. Kaya nga, don't you care about the sudden deaths, bro? What the heck? Medyo pro kamote ako this time. Okay. Joke lang. Hindi, bro. Gets, Nag- gets. Guys,
Never Pro know. kamote. sobrang inihikayat ko yung mga manonood nito na mag-research kasi kayo. Research? Tama yan, mag-fact check kayo. At may we add na if mag-research na lang rin kayo, research na rin kayo ng mga traffic rules. Kasi ako aminin ko, hindi lahat ng traffic rules ay alam ko. Oh, yeah. Same. So pag napunta ako sa isang very unexplored type of road, yung iba yung markings, di ko pwede magtanong eh. Pwede kang magtanong. Pag nagkamali ka, aminin mo mali ka. Huwag ka na, ay, hindi ako taga dito eh. Hindi na. Pwede mo ba sabihin yun? Hindi ka taga dito, pinag-exam ka supposedly. Na alam mo lahat ng rules. Hoy, one example ako na kabobohan ko. Di ako nagtanong eh. Nag-trust lang ako kay Waze. Minsan nagkamali si Waze eh. Tinuturo niya ako sa isang shortcut. Pero nakalagay na doon na Bawal. yung ako medyo vague eh. Nakalagay no entry, pero nakatabi. So, hindi siya nakaharang. Hindi siya nakaharang. Big signals. Malayo siya dun sa daan. Parang kumbaga, pwede na. Itabi mo dyan. So, nagtatanong ako sa kasama ko, bukas eh. Sabi ko, bukas eh. Tapos ang mali ko, di ako nagtanong. Ending, Brad, nasa pilapil na ako. Oh, shit! Sabi ko, marang mali to. Ito yung nabangga ka? Hindi, ang nangyari, ang nipis nung pilapil. Isipin mo, brio lang dala ko Hindi pwede, parang mga Brad. ang tawag dito, 2-ply lang, gano'n. Oo. Hindi pwede pang puwet. So, okay naman ako. Nakikita ako na yung dulo. Ah. Nakikita ko na yung mga bus na maliliit na, puta, highway na yun. Anuin ko na lang. May nag-park ng, alam mo yung, anong tawag doon, yung hinihila, parang manual na hoe, na pang gano'n ng, pang-araro ng lupa. Yung dinalagay sa kalabaw. Yes. Pinarada niya dun sa pilapil. So, kailangan ko ngayon gumanon. Nakita ko, meron pang space para sa sakyan ko. Puro damuhan. Dinerecho mo. Ginanong ko lang. Hindi pala solid yun, Brad. Malamang, nasa pilapil Hindi, mukha siya solid. Ayun, tangina. So, kumalso yung sasakyan ko, di na gumagalaw. Buti ka mo. Fuck. Nag-iisang bahay sa buong bukid na yun. Doon ako tumapat. Tapos sabi ko, gumagano pa siya. Another one. Ganun siya yun. di na tanong. Alam mo yung may toothpick pa? Brad, eto Sabi pa. na eh. Tiyan mo. Isa na naman. Diba? So, nangingi akong tulong. Sabi ko, sir, tulong naman magtul ako. Alam mo sabi sa akin? Nagluluto ako eh. Ay, gago. O, diba? So, Really. Sabi ko, sorry pero wala akong ano eh. So, wala. Buti tinulong ako. Shoutout kasi naman yun. Ano Si yung, Kuya Julius. natanong mo kung ano yung niluluto niya? Hindi. Hindi ko tinanong. Oo, medyo invasion of privacy na yun. Ayoko ng small talk. Alam ko, binwisit ko sila eh. Parang, sir, thank Buti you nga, di mo sinabi, sakto, di ba ako Ay, luto ko eh, ha? Tulungan natin yan. Humingi ka ng takeout eh, no? Ubusin na natin yan para matulungan mo ako. Tsaka in-escort pa nila ako. Talaga? May nagmotor pa yung isa para alam ko daw kung saan Shoutout. hindi Anong lugar tatapak. yan? Papunta ng Pampanga. Hindi ko nakalimutan. Kapampangan. Yes, sir. Sisig. Na-imagine mo, pre, habang ginaguide ka niya, parang sa mga lokal doon. Engot Tangay. Bobo to eh. Ano nila? Engot to eh. Kaya ganun pre. Habang ikaw, thankful ka lang. Lord, salamat. Yung mga ganun klase ng tao. Di mo alam yung mga nagagay dyan. Tanga eh. Pero ano, feel ko Mahina malayo. binibring up niya yun every inuman. For sure. Oo. Tapos ngayon, ang stereotype ng mga nakabrio sa Pampanga, mga tanga. Dumala ng pilapil. So, sorry po. Pero, good shit, pare. Eto, before ka namin pakawalan, Jabes, pwede ba itong tawagin? Jabes, JB. Huwag lang JR, men. Oo, Brad. Never. Tsaka Jerbs. Jerbs. Oo. JB. Meron kami meron kami ditong tinatawag na question. Walang edit question, pare. Okay. Question. Q-W-E-E-S. Edit, brag. Ayun, meron pa. Dutch din yan. Dutch din. Medyo ayoko yung Dutch. Oo. Oo, parang cute na manyakis. Pili ko, may binabagayan na nga. Hindi ako Dutch. Alam mo kung bakit hindi bagay sa akin? Bakit? Hindi ako Dutch. Exactly.
Pero ang question ay nanggaling kay Mark Colanta, the Harry Roque impersonator. And stand-up comedian. Na by the way, magaling- grabe mag-road rage Okay. Oo. At si Jasper Reyes, another stand-up comedian from Sir. Batangas. Na chill lang. From a 25% podcast. Dahil ang podcast nila ay tawag na 25%. Ang Okay. question nila sa'yo is, ano ang isang bagay na ginawa mo ng 25% lang na sana ginawa mong 100%? That's a nice question. Uy. Ang hirap niya. Stand-up comedian ba talaga yun? Pare. Na philosopher din. Anong bagay ang ginawa ko na 25% nang nasana 100% ko na? It's a thinker, no? Grabe. Ang hirap. At yan ang abangan niyo sa susunod na. Bigyan ako example kung ikaw, tanong ko sa iyo yun. Para lang ano. Actually, binalik. if ako, kunyari, ginawa ko lang 25% na sana inisandaan ko. Feeling ko try out sa basketball dati. Okay. Kasi medyo ako, parang may ego ako dati na Okay, hindi okay. pa porket makapasok ka dyan. Mas magaling ka Gets. na eh. So medyo hindi ako nagte-try out masyado kasi minamaliit ko ng konti. Kasi bobo ko eh. Hindi naman. Kung win 100%. Hindi, sino sabi sa'yo? Magaling ka. Magaling ka. Talino ka. You are seen. You are loved. You are heard. Oh, you are the best actually. Actually, sabi ni Lord. Hindi, sige. Ako, sige. Yung sagot ko dun, siguro, yung pag-aaral ko nung college. Yeah. Ganda. Yung pag-aaral ko nung college. Kasi, sabi nila parang, college could be one of the best years of your life eh. And nag-engineering ako. Sabi ko, nung first year ako, try ko, focus ako, para hindi ako bumagsak. Bumagsak ako. Sabi ko, baka masyado naman ako square. Kaya masyado ako pinipressure yung sarili ko. Kaya, bumagsak ako. So, nag-org ako. Nag-org ako, bubagsak pa rin ako. Sabi ko, ganun din pala. So, kung ganun lang din, mag-org, no org, babagsak ako or what, maggagawin ko lang sana ako masaya. Pero in turn, parang I really took the years for granted. Yeah. So parang nagre-relax ako, parang, exam, pwede ko naman i-retake yan eh. Yung term, pwede ko naman i-retake yan eh. Not knowing na yung funds ng parents ko may hangganan. Tama. Na every, dumating ako, would you believe, every term, di namin alam. May pan-tuition na ba ako, ma? Hindi pa natin alam. Pero basta, larga ka lang, aral ka lang. Tapos nung na-realize ko na nung bandang 4th year na ako, sinusuka na ako nung engineering, Brad. To the point na sabi nga sa akin nung department chair, parang, ba't ka ba nandito? Third waiting list ka nga nakapasok dito eh. Tapos ngayon, masisipa ka pa, baka hindi ka talaga para dito, boy. Sarap ng nanay ko, men, ha? Talaga? Sarap ng Shit. nanay ko. Ano to, Dean? Department chair namin. Okay. So sabi ko, bigat nun. Sabi ko, boss, hindi naman boss, di ba boss? Nakakainis ka. Boss agad. Sabi ko, sir, hindi ko kasi nakita yung sarili ko na nagsusot ng iba pang uniform eh. Kasi sa UST may uniform kami. Yeah. Doon nakita yung sarili ko na iba pang uniform. Doon siya lumambot. Sabi niya, okay. Mag-aaral ka kasi. Diba? So parang marami nag-asa na advice. Kuya James, ano bang tips mo sa akin? Nagtitake ako engineering school. Sabi nga nila, do it nice or do it twice. Diba? Kung pagsusumikapan mo na lang din siya, at saka kung magkukodigo ka na lang rin, kagaya nung ginagawa ko before, nakaasa ako sa index card ko, na parang sili-sili mo ganyan. Kung gagawin mo na lang din yun, di ba? Gawin mo na lang maayos. Intindihin mo din, saan mo gagamitin yung codex mo, men eh. Di ba? So, Same might as well, effort. gamitin mo na maayos para di ka na mahirapan. Kaya nung nag-board exam ako, sabi ko, kung maano na lang din man ako, titake ko na lang din to, then might as well, di ka na yung 100%. It worked! Tapos ako, one take. Congrats, bro. pare. Congrats, congrats. God damn. What a way to encapsulate the whole discussion. Yes, sir. No? Doing the right thing. And dahil sinagot mo yan, pare, kailangan mo tanongin yung next guest namin na hindi mo kilala. Okay. So, let's make it exciting. Anong tanong mo sa next guest namin, pare? Okay. May naisip na ako actually top of it eh. Anong bagay yung hindi mo kayang sabihin kahit sa mga taong malapit na sa'yo? Alam mo yun, may mga bagay na
hindi mo kayang ikwento sa parents mo, sa pamilya mo kahit na ano. Pero at the same time, hindi mo din siya kayang makwento sa boys mo. 'Di ba? Na willing kayo share. So in that context, ano 'yun? So whether natay ka ba sa brief no hindi mo siya pwede share sa parents mo, kasi parang parents mo, And in this scenario, kung sasagutin mo siya, ito yung first time mong sasabihin yun. Oo. Ganda Ngayon, yun, diba? Willing ka na i-share. Dahil pinahirapan ako nila, paano sila Boss Jasper, Sa si Mark. Mark. nakakainis kayo. Kaya yung So, yung question susunod yan. dito, deserve mo to. Pag umuukat, deserve mo yan. Mahirapan ka din dito pag nanasi mo to. Kilala ko yung next guest. Hindi si Senator Risa, hindi ba? Hindi. Shoutout Sharon Cuneta. Uy! Ay, Bakit? hindi ba siya yung guest natin? Hindi. Okay. So, si tatay... Hindi. At dyan po nagtatapos sa Yes, sir. namang... grabe, nag-iba yung tonality. Oo, Dyan po nagtatapos. Isa pang walang edit episode. If you're not a member of our Facebook group yet, you can join. Search nyo lang Walang Edit with Leland. And kung meron kayong take, you can post it there. Pero lagyan nyo naman ng creativity minsan yung takes. Huwag yung gusto nyo lang mang-offend. Oo. Minsan doon parang nagtatarget lang siya ng isang race tas bawal daw dapat yun. Oo. Kaya ayusin nyo ng bakit bawal. Bakit bawal. Give reasons. Tsaka, stay safe on the road if you're driving. Salamat sa oras, bro. Thank you, Maraming boss. salamat. Big J. And, abangan ka namin sa super mainstream. Yes, Dahil sir. mukhang Yan na, doon ka papunta. Sana hindi ka magbago. Sana makamit mo lahat ng pangarap mo, bro. Thank you, At ikaw? At sana kung mai-disclose ka mga information, di ka pagdiskitahan ng mga kamote. Yun din pala, sana walang magyaring shit outside of your content as well na pwedeng magkaroon ng, alam mo yun, kapisikalan sa labas. Alam mo naman, mga motorista, puta, walang pasensya yan. Sa kahit na sinong opinionated content creator for that matter. Oo. Yes. Sa amin, bago tayo mag-end, pwede ba ako mag-share din ng sana ko? Oo Oo naman. naman. Since nakita niyo ako mainstream, napapatawa ko kayo, yung iba sabi na napapasaya ko sila. Ang sana ko, itatakyo din sa kokote yung mga sinasabi ko. Yeah. Hindi lang ako basta na nagpapatawa. There's a reason why nagpapatawa ako. Kasi pag nakakatawa siya, it sticks. So itatak nyo sa kokote nyo yung mga sinasabi. Hindi sa joke. Real life scenario yan. And yan dahilan kung ba't lagi akong galit. Yes, sir. Okay? And gusto ko rin sabihin sa mga taong galit rin, si JB may outlet show. Ang Actually, laking bagay nung may outlet ka yan. na pinapagpufokusan mo ng emotions Yes. mo. Kesa kinikimkim mo lang dyan, Yes. tangina ka. Uy. Outfit niya, bre. Anyway, patapos na. Wala na makakarinig masyado nun. But yeah, medyo naiinis din ako sa mga bagay, sa mga taong naiinis tas walang ginagawa about it. So, tangina, pickleball ka, pare. Yun lang. Ang daming bagay, ang daming outlet. And, Pau, Dex, Arlu, Leland, si Gab, JB Suarez, Big Jabes. Big J. and meron kami mga guest audience dito sa live recording. Soon, i-open na namin siya for more people, to more people. Ito walang edit-edit. Gab, wala nang edit-edit. Post na natin yarn! Yes, sir. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.